Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una, purihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan sa araw na ito, ang araw ng Friday. Masya Allah. At ito yung pinakamainam na araw sa isang linggo. Sa buong linggo, ito yung pinakamainam na araw. At marami tayong dapat gagawin na mga kabutihan, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. At alhamdulillah, isa sa mga gagawian natin ay mag-aral tayo. Alhamdulillah. At ang pag-aaralan natin, alhamdulillah, insyaallah, ay una, purihin muna natin ang Allah at naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ngayon, insyaallah, ay dumako na tayo sa pag-aaral natin sa fiqh. Huminto tayo dito sa isang hadith na inulat ni Imam at-Tirmidhi wa ghayruhu at ilan pa sa mga muhaddithun. Isa dito ay si Imam at-Tirmidhi. Si Imam at-Tirmidhi ay isa sa mga dakilang scholar natin sa pananampalatayang Islam na ang kanyang espesyalista, ang kanyang pinaka ginagawa ay ang maglikom ng hadith. At sabi niya dito, sabi dito ni Sheikh, na iulat mo na sa kanya, kay Imam Tirmidhi. Wa ghayruhu at ilan sa mga naglilikom ng mga hadith mula kay Ibn Mas'ud. Mula kay Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ay isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay kabilang sa mga sahaba na naunang nagmuslim sa panahon ng unang dumating ang pananampalatayang Islam. Unang dumating ang revelasyon mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga as-sabiqun. Ang tinatawag na sabiqun ay yung mga taong naunang magmuslim. Sinabi niya marfu'an na itong hadith na ito ay mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, istahyu min Allah haqqal haya. Istahyu min Allahi haqqal haya. Ang ibig sabihin ng istahyu ay ang mahiya tayo. Ito ay pautos na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na istahyu min Allah. Mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang haya, mula dito kinuha ang haya. Ang ibig sabihin ng haya ay ang pagkahiya, pagkaroon ng hiya. So mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkahiya. Ibig sabihin yung mahiya tayo. Isa na papaliwanag natin dito. Ano ibig sabihin ng pagkahiya dito? So na mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkakaroon ng hiya. Na magkaroon tayo ng mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng mga kasamahan niya, nung sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mga kasamahan, kulna ya Rasulullah, o Propeta ng Allah, inna nastahi walhamdulillah. Tunay na kami ay nahihiya. Ibig sabihin, nahihiya, ang mga sahaba, sabi nila, nahihiya kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na, alhamdulillah, mayroon kaming hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala at nahihiya kami sa Kanya. So, sa Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sa ipinapaliwanag niya kung ano ang tunay na tinutukoy ng pagkakahiya, pagkaroon ng hiya dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sinabi, ito ay parang binigyan ng liwanag, ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong ibig sabihin
ng pagkahiya dito. Kasi sinabi niya, mahiya kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkahiya. Kaya sinabi nila, alhamdulillah, nahihiya kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa dak. Hindi yung hiya na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung normal na hiya, kung hindi ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagkahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, tunay, walakin al-istihya'a min Allah haqqal haya. Tunay na ang pagkaroon ng hiya sa Allah ng tunay na pagkahiya. Ibig sabihin, magkaroon ka ng tunay na hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gagawin mo? An tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'ah. Ang iyong pangalagaan, ang iyong ulo, at anumang nasa loob nito. Ang ibig sabihin ng nasa loob ay yung utak natin. Yung pangalagaan natin ng ulo natin, marami ang pakahulugan ng ano ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito, pangalagaan natin ng ating pag-iisip. Na hindi tayo mag-drugs, hindi pwede sa isang tao na sirain niya ang kanyang utak sa pamagitan ng pag-take ng drugs o anumang katulad ng khamar, ng alak. Ito rin ay nakakasira ng utak. So ang pangangalaga dito, yun yung tunay na pagkaibig sabihin, pangalagaan natin ang ating utak, ang ulo natin, na ito ay ma-preserve at ito ay hindi magkaroon ng kasalanan o anumang pag-iisip na ito ay labag na sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang mga bagay na nakakasira ng utak, katulad ng drugs, katulad ng alak, katulad ng tawag yan, yung mga bagay na nakakasira ng utak. Okay? Wal batna wa ma hawa. At ang ating pangalagaan, ang ating tiyan, at anumang nasa loob nito. Ang ibig sabihin nito, ang kakainin natin ay puro halal. Hindi tayo pwedeng maglagay sa loob ng ating tiyan ng maliban sa halal. Ano ibig sabihin? Yung ating pinambili ay halal. Yung ating kinain ay halal. Yung kinikita natin ay halal. Sabihin kasi itong lahat ng ito ay papasok sa ating tiyan. Papasok sa ating tiyan na kung saan dapat pangalagaan natin kung ano ang ipinasok natin sa ating tiyan. Ganon din ang utak natin. Kung ano ang ipinasok natin sa ating utak. Katulad na lamang halimbawa yung mga maling paniniwala. So kailangan pangalagaan natin ito. Ganon din sa tiyan. Kung ano ang ipinasok natin sa ating tiyan, dapat ito ay pinahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tunay na pagkatakot. Yun yung tunay na pagkahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ng tunay na pagkahiya ayon sa hadith. Sinabi ni Propeta sallallahu wa tadhkurul mauta wal bila. Wa tadhkurul mauta wal bila. Ito yung pinaka-topic natin. Dahil nandito tayo sa sa topic ng janaiz. Ang janaiz, ito may kaugnayan sa paghihingalo, sa malapit ng mamatay ang isang tao, sa kamatayan mismo. Ito yung janaiz, janaza. So dito, ito yung pinaka-topic natin. Ang kasama dito sa tunay na pagkahiya ay yung ating alalahanin ang kamatayan. Alalahanin natin ang kamatayan na tayo ay darating doon sa kamatayan. Gaano man tayo katagal dito sa mundo, lilipas tayo. Gaano man tayo kalusog, gaano man tayo kalusog at kalusog, gaano man tayo kasigla, at gaano karami ang ating kayamanan, ay tayo po ay pupunta doon sa kamatayan. Tayo po ay mapupunta sa kamatayan dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat na may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kullu man 'alayha fan. Lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, tatandaan natin na darating at darating ang kamatayan. Kahit gaano pa karami ang pera mo, gaano pa kaganda ang posisyon at trabaho mo, gaano pa kasigla ang katawan mo,
at gaano kalusog ito, gaano kakaganda, darating ang panahon ng darating sa iyong kamatayan. Kaya alalahanin natin ito. At pag inaalala natin ito, ibig sabihin, mapaghandaan natin ang kamatayan bago sumapit ang kamatayan. Wal bilah, ang ibig sabihin ng bilah, ay ito yung patutunguhan natin. Alalahanin natin yung patutunguhan natin. Na kung saan ang unang yugto ng patutunguhan natin ay ang ating libingan. Sa libingan, pag inilibing ng ating katawan dito, dito na po mag-uumpisa ang pagkaagnas ng ating katawan. Dito na po mag-uumpisa ang pagkaagnas ng ating katawan kahit gaano pa ito kaganda, kaporma ang katawan mo. Pag nilagay ka na sa libingan, ang makikinabang nito ay mga uod lang. Ang makikinabang nito ay mga uod lang at doon ay kakainin ka nila at ikaw ay maaagnas at ikaw ay mabubulok. So yun ang tandaan natin. Ano ang kahihinatnan natin kapag nilibing tayo? So yung katawang lupa natin, ito ay babalik sa lupa. Pero ang mananatili sa libingan ay ang ating ginawa, ang ating pagsamba, ang ating ginawang mabuti man o masama doon sa libingan. Kaya tandaan natin na patutunguhan natin dito sa mundo, nakakapagdamit tayo ng maganda. Pag nilibing tayo, puting tela. Pag dito sa mundo, nakakapag-ayos tayo sa libingan, ang pag namatay tayo, ang makakapag-ayos sa atin ng ibang tao, mag-ayos sa atin. Dito, maganda ang katawan mo. Pagdating sa libingan, ay ito po ay maaagdas. Wala po itong panghinabang. So ito yung ating alalahanin sa kamatayan. Tapos sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya." Sino man ang kanyang hangarin, ang kanyang ninanais, ang kanyang gusto, ay ang kabilang buhay, al-akhirah. Gusto niya makapasok sa paraiso. At yun ang pinakahangarin niya. Ano ang sinabi ni Propeta sallam? Taraka zinata ad-dunya. Iiwanan niya ang mga palamuti nitong mundo na ito. Iiwanan niya ang mga palamuti ng mundong ito. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin ba ito, mga kapatid, na kailangan hindi tayo magtrabaho para yumaman? Hindi tayo magnegosyo para yumaman? Ibig sabihin ba ito na iiwanan natin totally ang mundong ito? Hindi. O hindi, ang tinutukoy dito, wallahu ta'ala alam, kasama doon na hindi tayo magsumobra na kung saan naiiwanan na natin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na nalulong na tayo sa makamundong bagay, at hindi rin naman ipinagbabawal na tayo ay maglikom ng kayamanan dito, gumanda ang buhay natin. Hindi ito ipinagbabawal. Kung hindi yung sobra, yung ipinagbabawal dito ay yung nalulung na tayo sa makamundong bagay na kung saan nakakalimutan na natin halos yung kamatayan na darating ang panahon na tayo ay mamamatay. Na darating ang panahon na tayo ay mamamatay. Tapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allahi haqqal haya." Sino man ang ginawa niya ito, tunay na siya ay nahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkahiya. Siya ay nahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkahiya. So ito po yung paliwanag ng hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So naiulat ni Ibn Mas'ud mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, mahiya kayo o mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkahiya. Sabi ng kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunay na kami ay nahihiya, alhamdulillah." Tapos sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa dahak." Hindi yun ang nasa isipan niyo. Kung hindi, ang tunay na pagkahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, una-una ang pangalagaan natin ng ating ulo at anuman ang pinasok natin, anuman ang nilagay natin sa ating ulo. Mula sa maling paniniwala, kailangan alisin natin ito. So, sa pangangalaga nito, alagaan natin ang mga pag-iisip natin, alagaan natin ang mga bagay, ang ating utak na hindi malagyan ng mga bagay na nakakasira ng ating pag-iisip. Ganon din ang ating tiyan, pangalagaan natin ng ating kakainin, ang ating ilalagay sa ating tiyan
ay ang mga bagay na halal o pinahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating alalahanin ang kamatayan at albila, yung patutunguhan natin sa libingan, na ang ating patutunguhan ay pag nilibing tayo, maaaglas din ang ating katawan, mawawala din ang ating kagandahan ng ating katawan dahil sa inilibing tayo. Tapos sinabi na ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Waman arada al-akhirah." At sino man ang ninais niya ang kabilang buhay, iiwanan niya ang mga palamuti ng mundong ito. At sino man ang ginawa niya itong lahat ng ito na nasa hadith, tunay na siya ang nahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkahiya. So, ang ating punto dito ay ito. Ang alalahanin natin ang ating kamatayan. Ang alalahanin natin ang kamatayan. Mga kapatid, ang ibang paniniwala, ang ibang mananampalataya, o ang ibang relihiyon, kapag binanggit mo sa kanila ang kamatayan, parang silang natutroma. Pag binanggit mo sa kanilang kamatayan, parang tinataboy ka nila at sinasabi na huwag mo pag-usapan yan. Parang killjoy ka, parang ano. Pero hindi pala. Ang tunay pala nito, kailangan lagi nating alalahanin ang ating kamatayan. Bakit? Para ito ay mapaghandaan natin. Para ito ay mapaghandaan natin para tayo ay makagawa ng mga pagsamba lamang at mga bagay na nakakalugod lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, una-una, banggitin na natin ang mga batas. Sabi dito, yung mga batas ng janaiz, una-una, ating tatalakayin, ahkamul maridi wal muhtadar. Ang mga batas ng mga may sakit at mga naghihingalo. Yun ang ibig sabihin nito. Kasi hindi lahat ng may sakit naghihingalo. Hindi lahat ng may sakit ay naghihingalo. Siguro lahat ng naghihingalo ay may sakit. Pero mayroon naman naghihingalo na dahil siguro na disgrasya o ano. So ano ang ating gagawin kapag mayroong nagkasakit? Ano ang gagawin natin? At saka yung mga naghihingalo. Okay, isa-isahin natin. Ano ang turo ng Islam? Dahil sinabi natin ang Islam ay kumpleto, mayroong katuruan sa bawat ginagawa natin at dahil ang Islam ay panuntunan, kumpletong panuntunan ng buhay. Okay? Sino man ang may tanong dito sa hadith na ito? Sa ating paliwanag sa hadith. Wala? Okay. Number 1. Una-una. Wa idha usiba al-insanu bimarad فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزأ ويسقط لقضاء الله وقدره ولا بأس أن يخبر الناس بإلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله. So ito ngayon mga kapatid, dahil darating tayong lahat dito. So kailangan alam natin ano ang gagawin natin, ano ang itinuro ng Islam, at ano ang dapat nating gagawin kapag dumating sa atin ito. Kapag ang isang tao ay nagkasakit, ano mang uri ng sakit, lalo na ngayon, kumakalat ang sakit, corona o ano man, pagpalagay natin ang isang tao ay nagkasakit. So, idha usibal insan bimarad. Kapag ang isang tao ay nadapuan o nahawaan o nagkasakit siya mismo, ano ang ganyang gagawin? Anong turo ng Islam? فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَيَحْتَسِبَ وَلَا يَجْزَعَ. Ano ang gagawin niya? Siya ay magtiis. وَيَحْتَسِبْ. Ano yung sayo ng yahtasib? Ito ay parang i-convert niya. Yahtasib. Sabi niya, ako ay nagkasakit, anong gagawin ko? Magtiis ako. Dahil ang pagtitiis na ito ay mayroong gantimpala. Parang kinukuha mo yung positive side. Nagkasakit ako dahil maaring mayroon ako nagawang kasalanan, nililinis ako ng Diyos, ng Allah. Okay, nagkasakit ako dahil marumi ang aking katawan, nilinis ako ng Allah sa kasalanan o sa katawan mismo. So, una-una ay magtiis siya at yahtasib ng ajar. Ibig sabihin, kukunin niya ang gantimpala ng Allah dito dahil sa pagtitiis niya. Wala yajza, at huwag siyang
magalit. O huwag siyang magmaktul. Sabi nga nila, huwag magmaktul. Huwag kang magalit, o huwag kang magsisi, huwag mo sisihin ang Diyos o sino man bakit ka nagkasakit. Yun ang katuruan. So, subhanallah, napakaganda ng Islam. Sa ibang tao pa ito, sa ibang paniniwala, walang ganitong katuruan sa kanila, mga kapatid. Hindi nga ipinagbabawal nila na sisihin mo ang Diyos, bakit ka nagkasakit o bakit ka nawalan ng mahal sa buhay. Wala sa kanila yun. Pero sa Islam, mayroon pong panuntunan ang bawat ginagawa natin. So anong gagawin natin kapag nagkasakit ang tao? Magtiis siya, kunin niya ang gantimpala ng pagkasakit niya nito, at huwag siyang magalit. Wala yasqat bi qada'illahi wa qadari. At huwag mong kailanman magagalit sa anumang itinadhana ng Allah at itinakda sa iyo. Huwag mong sisisihin ang Diyos sa anumang itinakda sa iyo at ano mang itinadhana sa iyo. Tanggapin mo ito ng buong buo. Dahil wala tayong magawa kung hindi tayo ay magtiis. Tayo ay umano ng reward, mag-abang tayo ng reward sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkasakit natin ito. Dahil ang sakit, alam natin na hindi ito madali. Lahat siguro ng tao ay kapag nagkasakit ay talagang nandun sa kanya yung, siyempre, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. So, maaring darating sa panahon, sa punto, na baka sisisihin niya ang Panginoon ang Diyos. So, sa Islam ay hindi natin pwedeng isisi ang Diyos sa anumang itinakda at itinadhana niya sa atin at isinulat niya para sa atin. Tapos, isa pa sa katuruan, kapag ikaw ay nagkasakit, wala ba'sa an yukhbiran nasa bi'illatihi wa naw'i maradihi ma'ar ridha bi qada'illah. Anong gagawin niya? Wala pong problema, mga kapatid, kapag sabihin niya sa mga tao, sa kakilala niya, sa kamag-anak niya, sa asawa niya, sa kaibigan niya, ang kanyang sakit. Wala pong problema. Halimbawa, nagkasakit siya ng corona. Yung iba, tinatago nila na bakit sila nagkasakit ng corona. Tinatago nila. So ngayon, marami tuloy na hawa. So dahil sa kanya, tinatago niya. So sa Islam, ay wala pong problema kung sabihin mo yung sakit mo. Wala pong problema. Sabihin mo, natamaan ako ng corona. Mayroon akong corona, huwag kang munang pumunta rito, huwag kang munang dumalaw dito, ayaw kong magkasakit ka. Okay, mayroon akong lagnat, dalawin mo ako dito, hindi ko kaya. Okay, sabihin mo ay ano mang uri ng sakit, pwede mo itong sabihin sa tao para alam ng mga tao kung anong gagawin nila. Halimbawa, na ikaw ay natamaan ng corona, na'udhu billah, na ilaya tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ng tao ang gagawin nila. Maaring payuhan kanila, padalhan kanila ng gamot, at saka bigyan kanila ng tips kung paano kagagaling tungkol sa sakit na ito, sa maayos na at halal na panggagamot. So, okay, madalaw kanila. So, wala pong problema, mga kapatid. Yung iba, tinatago nila na nagkasakit sila. Wala. Okay lang. Hindi naman obligado na kailangan mo sabihin. Pero, kung sasabihin mo ito, wala pong problema sa Islam. Diba? Ano mang uri ng sakit na mayroon ka, sabihin mo, wala itong problema. Okay? At maaring yung ibang tao, kapag nalaman nila nagkasakit ka, magdua at manalangin sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng agarang paggaling mo. So, maganda rin yun. Meron ding kabutihan ang pagsabi na ikaw ay nagkasakit. Wa shakwa ila Allah Ta'ala wa talabu shifa minhu la yunafi sabr. Okay? So, tayo ay tutugon lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nagkasakit tayo lang po ay babalikan lang po natin ang Allah. Tanggapin natin ang qada, ang ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang itinadhana niya sa atin, nagkasakit tayo, ito ay itinadhana niya sa atin at hindi ito natin maiwasan. So, sa maraming dahilan, hindi natin alam kung anong wisdom kung bakit tayo nagkasakit. Okay? Wa talabu shifa'u minhu la yumnafi as-sabr. Ang ikaw ay humiling ang ikaw ay humiling ng pagalingin ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sakit mo, hindi po ito kumukontradik sa pagtitiis. Hindi ibig sabihin na nanalangin ka sa Allah, nagkasakit ka. Okay? Ang gagawin natin, di ba, magtiis,
tayo ay huwag magalit, tayo ay tanggapin ang ano. So, kung hihilingin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pagalingin, hindi ibig sabihin ito nag-contradict ito sa pagtitiis. Hindi. Hindi nagko-contradict ito. Dahil ang paghingi ng tawag dyan, ng paggaling mo, yung hihilingin mo sa Allah ang na ikaw ay gumaling, ito po ay amrun matlub. Ito po ay kinakailangan. Syar'an wa mustahab, ito ay kinakailangan at mainam na hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagalingin kanya. Hindi ibig sabihin, hindi ka makapagtiis sa anumang itinadhana ng Allah. Kung hindi, ito rin ay inutos ng Allah dahil ang tanging makapagbibigay ng gamot sa iyo, ang Allah at makapaggagaling sa iyo. Wa idha maridtu fa huwa yashfini. Kung ako ay magkasakit, siya ang maggagamot sa akin. So ito ay binanggit ng Allah sa Quran. Ang Allah. At ito rin nabanggit sa panahon ni Ayub. Si Ayub, siya po ay dumanas ng matinding sakit, ng matinding pagsubok sa buhay niya. Nung dati, bago siya nagkasakit, ay napakaganda, napakaligaya, napakasaya ng kanyang buhay. At sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon siya ng sakit, tamaan siya ng sakit, hanggang sa ang kanyang kayamanan maubos, ang kanyang pamilya na namatay maliban sa kanyang asawa. Siya at sa kanyang asawa na natira at dumanas siya ng matinding pagsubok na ang kanyang katawan halos wala nang matira kung hindi puro na ito may sakit. Yung tinamaan na ito. Sabi ng ibang mga nag-ulat na walang parte ng katawan ni Propeta Ayub maliban na ito ay mayroong sakit. Sabi nila lumalabas ang mga uod dito. Pero siya ay propeta. Siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Pero nung panahon na talagang kasi nagtiis siya, sabi ng mga ibang scholars, nagtiis siya sa kanyang sakit sa loob ng 17 or 16 years or mahigit or kumulang. Subhanallah. Tayo magkasakit lang tayo ng isang araw, kung ano-ano nang sinasabi natin, ano-ano nang nirereklamo natin. Si Propeta Ayub alayhi salatu wassalam, nagtiis siya sa kanyang sakit sa loob ng 16 years mahigit kumulang. Mahigit kumulang, siya ay nagtiis ng sakit niya. Na ang sakit niya ay hindi ordinaryong sakit. Sabi nila lumalabas ang uod sa kanyang katawan. A'udhu billah. Hindi natin ma-imagine kung gaano ang naranasan ni Propeta Ayub. Kaya nga, siya ay tinatawag na ama ng mga matiisin. Ama ng mga matiisin. Pero ganoon pa man, kahit pa siya ay nagtiis, hiniling niya pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagalingin siya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." O Allah, sinabi niya, "O Allah, tunay na ako ay nadatnan na ng matinding kagipitan, ng tinding pagsubok, ng tinding sakit, matinding dinanas sa buhay. At tunay na ikaw ay mapagpatawad." Ibig sabihin, ikaw ay mahabagin sa lahat. Sabihin dito, hiniling na ni Propeta Ayub na siya ay pagalingin ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito ibinigay naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gamot. At ang istorya ni Propeta Ayub ay mababasa natin sa tafsir. Mababasa natin sa tafsir o stories ng mga prophets. So doon natin minabasa. So ito pa ang katuruan. So kung nagkasakit tayo, magtiis tayo, kasamahan natin ng paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gamutin niya. Na tayo ay pagalingin niya. Wala pong contradiction dito. Okay? Tapos, وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي بِالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ. So wala rin problema kapag tayo ay gumamit ng mga gamot na pinahintunutan at hindi ipinagbabawal. At ibang mga ulama, mga scholars natin, sinabi nila na mas mainam talaga, halos magiging obligado sa iyo kapag nagkasakit ka, na ikaw ay magpagamot o ikaw ay uminom ng gamot para ikaw ay gumaling. So, al-amru bit-tadawi. Wa annahu la yunafi tawakkul. So, at hindi rin kumukontradik ang pag-inom natin ng gamot, ang pagpapagamot natin at pag-inom natin ng gamot, hindi rin ito sumasalungat sa tawakkul. Ano yung tawakkul? Pananalig sa Allah.
Pananalig sa Allah. Halimbawa, ikaw ay nagdua na nalangin sa Allah na pagalingin ka pero hindi ka pa gumaling. So minom ka na ng gamot, ikaw ay nagpagamot na, pumunta ka na ng hospital, hindi ibig sabihin na nawalan ka ng pananalig sa Allah. Hindi 'yun. Bagkus ginawa mo ang karapat-dapat at maaring 'yun ang binigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pamamaraan upang ikaw ay gumaling. Katulad ng halimbawa, kapag ikaw ay nagutom at uminom, ano ang gagawin mo? Magtiis sa gutom at magtiis sa uhaw o ikaw ay kumain ng pagkain na halal at uminom ng tubig na halal? O tubig. Halal naman yung tubig. Meron bang tubig na haram? Yes, kapag yung tubig ninakaw mo, haram yun. Okay? So, ano dito? So, anong gagawin mo? Magtiis ka sa gutom kasi sabi mo, kailangan magtiis. Hindi. Kailangan mong kumain. Ganon din yan. Halimbawa, ikaw ay nagkasakit, nagtiis ka, pero hindi ka ba magpagamot at hindi ka iinom ng gamot, iinom ka ng gamot at ikaw ay magpapagamot. Dahil hindi po ito sumasalungat. Katulad na lamang kapag ikaw ay nagutom at nauhaw, although magtiis ka, pero mas mainam sa iyo ay kumain at saka uminom. Mainam sa iyo ay kumain at uminom. Sunod na katuruan. Wala yajuzu at-tadawi bil muharram. Hindi maaari na tayo ay gumamit ng gamot o magpapagamot ng mga bagay na haram. Halimbawa, gumamit tayo ng gamot na haram. Alam natin, sabi mo na ito ay nakagamot, pero yung gamot na yun ay haram. Hindi pinahintulutan sa Islam. Halimbawa, drugs o anong uri ng drugs. O kaya ikaw ay pupunta sa manggagamot na ang ginagawa niya ay magbasbas o anuman na kung saan siya ay nagsishirk, siya ay nagtatambal at siya ay gumagawa ng hindi sang-ayon na katuruan sa Islam, so hindi tayo pwedeng pumunta doon. Katulad ng mga ginagawa ng mga sa atin, sa Pilipinas, ginagawa ng mga, iwan kung tawag sa kanila, kurwakwak ba yun? Ang tawag sa kanila ay yung mga fake doctor. Okay? Walang problema pag pumunta ka sila kung ang ginamit nila ay gamot na natural. Walang problema. Ang gamot na natural, sila ang nakakalam through experience pero hindi nila ginamitan ng tumatawag pa sila sa mga jinn or mga engkanto or para ikaw ay gamutin. Hindi yun pwede. Hindi pwede. Dahil siya ay may experience sa panggagamot, na gumamit siya ng mga herbal, gumamit siya ng anumang gamot na as long as hindi siya nakakalabag sa batas ng Islam, wala pong problema ito. Wala pong problema. Halimbawa, ikaw ay napilayan. Naglaro ka ng basketball, napilayan ka, halimbawa. So, mayroong isang tao doon, matanda. Ang ginagawa niya, nanghihilot siya. Okay, nanghihilot siya. Pwede ka pumunta doon, magpapahilot ka dahil napilayan ka. Okay? So, wala pong problema ito. As long as na hindi siya gumamit ng mga ipinagbabawal o kaya yung ginagawa niya ay ipinagbabawal sa Islam. So, ito po. So, pwede kang magpagamot at pwede kang uminom ng gamot. Wala pong problema. At sinabi ni Propeta Muhammad at hindi ka pwedeng magpagamot at uminom ng gamot sa bagay o sa pamamaraan na haram o sa mga gamot na haram. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Ibn Mas'ud, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum." Subhanallah. Napakaganda ng hadith. Tandaan natin ito. Sabi ng Allah, hindi tunay na Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya ginawa ang gamot sa mga sakit nyo sa mga bagay na ipinagbabawal niya. Ito ay principle. Principle natin, natandaan natin, walang gamot doon sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ginawa ang gamot. Hindi niya ginawa ang gamot sa ating mga sakit sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ang gamot ay nanggaling sa mga pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadis, "Inna Allah anzala ad-da' wad-dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw bil haram."
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Allah ay siya ang nagpadala ng sakit. Ang Allah ang nagtakda ng sakit. Siya ang nagtakda nito. Tatamaan man ang tatamaan, ang hindi, alhamdulillah, ang tatamaan, alhamdulillah pa rin. At hindi niya pinadala ang sakit at itinakda ang sakit sa atin maliban na nagpadala rin siya at gumawa rin siya ng gamot sa mga sakit na ito. Alima man alim wa jahila man jahil. Alaman ito ng tao o hindi alam, ang ating paniniwala sa bawat sakit ay mayroong pong gamot na ipinadala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaring yung iba hindi natuklasan, pero mayroon yan. Mayroon yan dahil 100% naniwala tayo sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala likulli da'in dawaan. Tunay na sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat sakit at mayroong katumbas na gamot. Sa bawat sakit, mayroong katumbas na gamot. At sinabi niya, kayo ay maggamot. Kayo ay uminom ng gamot. Kayo ay humiling sa Allah ng gumaling. Wala tadaw bil haram. At huwag kayong gumamit ng gamot mula sa haram. So malinaw yun. Malinaw na hindi pwedeng gumamit ang tao sa mga bagay na haram sa pamamagitan ng paggagamot o pag-inom ng gamot o pag-intake mo ng gamot na mula sa haram ay hindi pwede ito sa Islam. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu patungkol sa alak. Kasi may mga tao sinasabi nila na ang alak ay gamot. Ang alak ay mayroong kabutihan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may kabutihan ng alak. Hindi ito may deny. Sabi niya, fihi manafi'un. Mayroon po sa alak ay manafi', mga kabutihan. Lakin, pero subalit, ayon sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ang pinsala nito ay napakarami kaysa kabutihan. May kabutihan, pero ang pinsala na may dudulot ng khamar ng alak ay mas marami. Kaya ipinagbabawal ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbabawal ito sa Islam. Sabi ni Propeta Muhammad patungkol sa alak, innahu laysa bidawain walakin nahuda. Tunay na ang khamar o ang alak ay hindi siya gamot, subalit ito ay sakit. Yung mga umiinom ng alak, anong ginagamot nila? Wala lang. Hanggang sa sila ay magkasakit. Kaya ang alak na ito ay hindi po ito gamot kung hindi ito ay sakit. Ito ay sakit ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang sakit sa katawan ang makuha ni maraming. Ito ay mawalan ang sakit sa bulsa, mawalan ka ng pera. Maaring mawalan ka ng kaibigan kasi inaway mo siya nung nalasing ka. Maaring masakit sa katawan mo dahil na hangover ka. Ano man. So ito po ay sakit, hindi po ito gamot. Ang alak ay hindi po siya gamot. Mag-ingat nito mga kapatid. Tapos, وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّدَاوِي بِمَا يَمَسُّ الْأَقِيدَةِ. Hindi rin pwede tayo ay gumamit ng panggagamot, yung mga pumupunta sa mga, sabi natin kanina, puro wakwak o yung mga taong, mga fake doctor, yung mga, anong tawag dito? Yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dito sa iba. Anong tawag nito, Ismail? Yung mga nanggagamot sa atin sa mga matatanda. Ismail? May, anong tawag dyan? Albularyo. Mga albularyo. Yan, mga albularyo. MashaAllah. Yun ako. Yun ang gusto kong sabihin kanina. Mga albularyo. So, yung mga albularyo ay hindi tayo pwedeng pumunta sa kanila kapag gumagamit sila ng mga ipinagbabawal. Katulad na mayroon silang sinasambit. Minsan, mashallah, pupunta ka sa kanila kung ano-anong babanggitin nila. Tapos, iihipan kanina sa ulo. Di ba, Ismail? Sir, albularyo, sir. Mga albularyo. Di ba? Mga sir, albularyo. Mga albularyo. Hindi tayo pwedeng magpagamot sa kanila maliban na lamang kung pag normal ang kanilang paggagamot. Through experience, through natural. Pero kung halimbawa, mayroon na silang binabanggit, mayroon na silang binabasa, at humihiling na sila ng tulong sa mga setan, sa mga satanas, so ito ay hindi na pwede. Okay?
So yun. Ganon din na mayroon itong kaugnayan sa paniniwala katulad ng min ta'likit tamaim al-mustamila ala alfadi syirkiyah. Mayroong mga tao naglalagay sila ng, kung sa amin sa Bisaya, habak. Ano yung sa Tagalog yung habak? Ha? Ismail. Ano yung habak? Habak, sir. Hindi ko alam sa ano sa Tagalog yun. Bisaya lang kasi. So mayroon yan sa Tagalog, yung mga nilalagay nila na mayroong nakasulat doon, o kaya nilalagay nila sa kamay ng bata, o kaya nilalagay nila sa tiyan ng bata, yun ay tawag doon, habak. Sa Tagalog, hindi ko alam. Anting-anting. Kasama na yun, anting-anting, o ano. So para hindi maano ng sakit, o ano. Pero sa mga bata, para hindi raw sila matamaan ng usog. Yung mga hindi sa matamaan. Okay, maglagay sila ng parang pulsiras. Okay, lalagyan nila ng parang sinulid yung ano ng kamay ng bata. So yung mga bagay na yun ay haram. Ito po ay haram. Shirk. O maglalagay sila ng kwintas. Dito, yung iba pa, mashallah, a'udhu billah, yung nilalagay nila ay mga cross, rosaryo. So ito po ay hindi pwede. Ha? Hindi ito pwede. Okay, yung anumang nilalagay sa min ta'likit tamaim al-mustamila ala alfadi syirkiyah. So mayroong iba nilalagay nila, nilulukot nila Quran, sinusulat nila dito, okay, nilalagay nila yung mga salita na naglalaman ng shirk. So ito ay nilulukot at ito ay nilalagay nila sa katawan ng bata, sa katawan ng tao, para hindi raw matamaan ng sakit o matamaan ng usog o ano man. So, o asma'in majhulatin o talasim. So, kay yung iba naman, nilalagay nila ay mga, tawag dyan, mga symbol lang, mga symbol na nilalagay nila at mga pangalan na hindi kilala. Subhanallah. Wa kharazin o khuyutin. Ito na yung mga sinulid o kalaid, yung nilalagay nila ng mga pulseras o kay mga kwintas o kay anumang nilalagay nila sa katawan ng bata o ng tao, sa balikat, sa liig, sa paa. Mayroong iba sa paa, nilalagay nila sa paa. Na ang kanilang paniniwala, ito daw ay magdadala ng gamot o magagamot daw sila dito. O kaya ito ay magproteksyon sa kanila sa usog o magproteksyon sa kanila sa ano tawag dito, sa mga sakit. So itong lahat ng ito ay hindi pwede at haram. Hindi pwede ito at haram ito. Wala itong kinalaman sa pananampalataya Islam. Wadhalika kulluhu min ash-shirk aw min wasailihi al-musila ilayhi. So maaring kung hindi man ito shirk, hindi abot shirk, ito po ay magdudulot at mapupunta po ito sa shirk. Wa min dhalika aidan at-tadawi indal mash'udhin, musha'widhin. Indal musha'widhin min al-kuhani wal munajjimina was saharata wal mustakhdimina lil jinni fa aqidatul muslim ahammu min indahu min sihhatihi. Tandaan natin ito mga kapatid. Maraming, kahit mga Muslim, nagkakamali sila dito. Maraming mga tao. Hindi tayo pwedeng pumunta sa mga taong mangkukulam. Sa mga taong gumagawa ng magic. Sa mga taong nanghuhula ng mga pangyayari. Okay, yung mga taong tumatawag sa mga jinn. Hindi tayo pwedeng magpagamot sa kanila. Hindi tayo pwedeng magpagamot sa kanila. Kahit pa isipin nila na nakakagamot yung mga taong ito, hindi tayo pwede. Dahil ang ating paniniwala ay mas mainam pa o mas mahalaga kaysa ating kalusugan. Kasi maaring pag pumunta ka sila, maniwala ka sa kanilang sinabi, ngayon masira yung paniniwala mo sa Islam. Na akala mo na ang kanilang ginawa, yun ang nakapagamot sa iyo at nakalimutan mo ang Allah na siya ang gumawa sa iyo ng gamot. So, at hindi ito pwede na tayo ay pumunta sa mga tao ito o mga albularyo kung sa atin baga, mga albularyo na kung ano-ano mayroon silang binabasa at minsan dinuduraan nila yung ulo natin.
Nakala mo naman kung malinis yung kanilang dura, a'udhu billah, subhanallah. Maaaring hindi pa sila naglinis ng kanilang bibig. Tapos, ang tawag yan, dinuduraan, hindi naman dura talaga. Yung, ang tawag, yung tawag doon. Yung parang blue lang na mayroong kasamang laway. A'udhu billah. Mayroon sila sinasabi. Sa ulo natin, mayroon sila sinasabi. Naranasan natin ito, ng mga bata tayo, dinadala tayo ng mga magulang natin sa kanila. Kung kaya magkasakit sa Islam, ay hindi ito pwede. Hindi ito pwede sa Islam. Tandaan natin ito. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِي الْمُبَاحَاتِ النَّافِئَةِ لِلْبَدَنِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ عَلَى رَأْسِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالرُّقْيَةُ بِهِ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَبِالْأَدْعِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumawa po siya ng gamot sa mga bagay o mga natural na mayroong pakinabang sa ating katawan. Katulad ng halimbawa ng mga natural na mga herbs, gamot, yung mga sa kahoy, sa mga halaman na ito ay may dudulot na kabutihan sa ating katawan, sa ating kaisipan at lalong-lalo sa ating pananampalataya. Katulad na lamang sa ating paniniwala, pananampalataya, isa sa mga pinakagamot dito sa ating katawan man yan, sa ating isipan man yan, sa ating pananampalataya ay ang pagbabasa natin ng Quran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibinaba niya ang Quran bilang shifa. Binaba niya ang Quran bilang shifa, bilang gamot. Gamot ito sa ating akida, sa ating paniniwala, gamot ito sa ating katawan. Basahin natin ang palagi ang Quran, inshallah maggagaling tayo. O kay ruqya, ano yung ruqya? Yung panggagamot na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong pamamaraan kung paano tayo manggamot o paano natin gamutin ang ating sarili. Mayroon yung itinuro sa atin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya tayo ay magdua, manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng panalangin na naiulat mula sa atin na galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mula sa Quran. At mula sa Quran. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inshallah, natalakay natin ngayon. So ipagpatuloy natin ito next week. Hindi siya medyo sinipon ako. Ipagalingin tayo ng Allah. Okay, sino may tanong? So inshallah dito mag-umpisa tayo next week sa sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sabi ko na itong pag-aaral sa janaiz ay isa sa mga mahabang talakayin dito. Nandito pa lang tayo sa pagkakasakit ng isang tao. Paano gamutin, ano yung pamamaraan, ano yung pinahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panggagamot. Sino may tanong?